Inaanunsyo na nagsisimula na ang kompetisyon. Naglabas si Susha ng isang putahe. Sabi ni Shield, ako ang mauuna. Habang binubuhat ni Susha ang takip, naghanda si Yipyang na tikman. Kumuha rin ang lalaki ng kagat at dumilim ang mukha nito. Sobrang alat. Pagkatapos, dahil hindi na makatiis, iniluwa niya ang lahat. Lumunok si Mila at inihayag, disqualified. Hindi marunong magluto si Susha at hindi niya mapilit ang sarili niya na gawin iyon para sa hot spring ni Master. Sumunod, ang pangalawang pagkakataon ay para sa Papaya Sisters. Sabay silang naglabas ng pagkain at sabay-sabay na nagdasal, magkapatid, na may isang puso, kayang magpaalis ng mga bundok. Inilagay nila ang pagkain sa mesa ng may kagalakan at hinikayat si Master na inumin agad habang mainit pa. Ngunit pagkabukas nito, dumilim ang mukha ni Yipyang. Bone broth of ashes. Pagtingin sa pagkain, naintindihan ni Maya ang ibig sabihin. Mabilis na inihayag, tumanggi si Master na inumin ang itim na sabaw na ito. Sumunod, iniharap ang pangatlong putahe, na mukhang pambihirang ganda, isang cherry cake. Naglaway si Yipyang nang masaya nang makita ito, sa wakas, totoong pagkain. Ang gumawa ng putaheng iyon ay si Shield Maiden ng Gangdong. Mahiyain niyang sinabi, isa itong snack na ginawa ko. Hindi ko alam kung babagay sa panlasa ni Master. Natapos kumain si Yipyang, nagbigay ng thumbs up at sinabi, hindi masama. Ang pamantayang ito sa Earth ay Michelin Star Restaurant na. Si Susha, na nanunood mula sa gilid, ay nauhaw. Kumuha siya ng chicken leg at tinikman ito. Nagpatuloy si Yipyang sa kanyang pagsusuri, ang Ling's H chicken ay hindi rin masama. Crispy sa labas, tender sa loob, na may bahagyang lasa ng lupa. Napakagaling. Ang plato ng manok na nasa mesa pa ay naglalabas ng mabangong amoy. Sumagot si Luing, masyadong mabait. Sumunod na ang turn ni Xiang Yipyang. Iniharap ni Luing ang putahe, nagpapaliwanag, dati akong nasa army. Ito lang ang alam kong gawin. Sana hindi masamain ni Master. Isang umuusok na mangkok ng noodles. Natulala si Yipyang. Instant noodles. Nagulat si Yipyang, pinagpapawisan ng husto at hindi komportable na sinabi, naalala ko nito ang mga araw kong nag-o-overtime. Kinuskos ng shot-in na si Xiang Zia ang kanyang malambot na kamay at inimo, plain instant noodles na walang seasoning, pero direkta sa puso. Master, piliin mo ako. Maaari tayong magpamassage sa hot springs. Nawala ang kanyang kakayahang magsalita at sumagot, hindi. Hindi ko kakainin iyan. Naramdaman niya na masyadong problema ang kanyang master. Nagtataka si Yanru, kaya sino ang maswerteng makakapunta sa hot spring trip kasama si Master. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, seryosong inihayag ni Yipyang, idineklara ko. Sobrang tahimik ang espasyo, naghihintay ng resulta. Pagkatapos ng isang tensyonadong sandali, nagpasya si Yipyang, walang panalo. Sabay-sabay na naglabas ng pagkabigo ang lahat ng kalahok. Bigla, gumawa siya ng pangalawang hindi inaasahang anunsyo, ngunit, isasama ko kayong lahat sa hot springs. Si Yanru na nasa tabi niya ay nagulat sa kanyang desisyon at paliwanag. Habang si Ling Russo ay nasa enclosed door cultivation at walang namamahala sa pera, maaari ba tayong magsaya? Biglang naging sobrang buhay ang atmosphere. Sobrang excited si Yanru na tumalon-talon siya, sumasang-ayon, ang galing. Hindi lang si Yanru, masaya ang lahat at sumigaw ng sabay-sabay, mabuhay si Master. Nakita ng uwak na nakadapos sa kahoy na beam ang sitwasyon at malungkot na sinabi, Ling Russo, kailangan mong lumabas sa seclusion ng mabilis. Sobrang gulo ng taong ito. Ang taong nabanggit, si Ling Russo, ay bumabahing ng malakas sa kanyang cultivation space. Sinabihan ni Ling Russo ang sarili, kakaiba. Hindi ako dapat ma-distract. Kailangan kong mag-focus. Nag-concentrate si Ling Russo sa kanyang cultivation na may layunin na mabilis na makalabas sa seclusion at mabilis na makita ang kanyang master. Inilagay ni Ling Russo Fan Wuyang Lele ang kanyang baba sa kanyang kamay at bamantong hininga, anong hot springs ang pupuntahan ko? Kailangan kong manatili dito at bantayan si senior sister. Ngunit kung kaya kong magbabad sa hot springs kasama si senior sister, pag-iisip tungkol sa posibilidad na makasama ang kanyang idolo sa paliligo, ngumiti siya ng masaya.
Ang buhay ay magiging perpekto, hindi ba? Sa gabi, sa isang silid na may ilaw pa, nakahiga ang maliit na fox sa tumpok ng dayami, nagsasalita sa pagtulog, Yipyang, gusto ko ring magbabad sa hot springs. Sa hot springs, isang parang panaginip na espasyo na may mga tanawin ng bulaklak at tubig. Sa umuusok na paliguan, naroon ang tunog ng paliligo ni Bai Fei ng mag-isa sa hot springs. Ipinakita ng kanyang mukha ng fox ang kasiyahan at bamulong siya, sobrang boring nito. Sa Say City, nakabukas ang mga ilaw at handa na ang mga reporter na lumabas sa kalye. Lumipat ang eksena sa Sanjiang Tavern. Sa loob, dalawang grupo ng staff ang nag-uusap. Ngayon ang first year anniversary ng Sanjiang Tavern. Mura ang inumin at libreng inumin. Sa malayo, may sumigaw na, isa pang pitchel ng alak. Ang babaeng nagdadala ng alak ay hindi maiwasang mainggit kay Yipyang. Ang Ye Songsho na iyon, nakiki-freeload sa atin, at wala pa siya rito. Ang kakaiba, isang binata na may buzz cut ang nakarinig ng insulto sa kanyang idolo at sumagot. Ang Ye Gecko ay abala araw-araw, nagtuturo sa kanyang mga babaeng disipulo na maging talentado. Wala siyang oras kamakailan. Nakita ito ng babae at nagpatuloy na makipagtalo ng matigas, siya ang pinakamahina na lalaki sa tavern na ito. Anong maituturo niya sa kanyang mga disipulo? Paano magpatay mali siya? Isa pang babaeng mandirigma na nag-iisa ay nagsalita rin, sa ganitong kaalagang araw, wala rito si Ye Songsho at ang bookworm na iyon. Pakiramdam ko may kulang. Ang taong nakaupo sa tabi niya ay sumingit din ng masaya. Miss Lee, nagustuhan mo ang batang iyan, hindi ba? Elder, mahilig ka talagang magbiro. Ang mga kapatid na nag-e-enjoy ng kanilang alak sa malapit ay masiglang sinabi na sumasang-ayon sila sa elder. Bigla, may dalawang tao na nagdudulot ng gulo sa labas ng pinto. Medyo hirap na sinabi ng staff member, ikinagagalak kong sabihin, ngayon ang first year anniversary ng tavern. Regular customers lang ang inaalagaan namin. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, malakas na pinagbantaan siya ng ibang tao, umalis ka. Nang hindi naghihintay ng tugon mula sa staff member, marahas siyang sumuntok, na nagpatalsak sa staff member sa dingding na parang punching bag. Ang nakakatakot na pagkasira na ito ay nagpaiwan kay Fang Han na nakatitig ng malaki ang mata. Pagkatapos ay lumingon siya, ang kanyang ulo na may buzz cut, upang tingnan kung sino ang nagdudulot ng gulo na ito. Hindi lang siya, kundi lahat ng tao sa tavern ay nagulat sa nangyari. Ang dalawang figure na nakasuot ng itim na balabal, na mukhang tipikal na mga manggugulo, ay malakas na sumigaw, tawagin ninyo ang inyong lorito. Ang dalawang lalaki na nag-e-enjoy ng kanilang alak kanina ay sobrang nagalit. Hinugot nila ang kanilang mga espada at nagbabala, alam nyo ba na ang tavern na ito ay pagtitipunan ng mga cultivator? Kung gagamitin ninyo ang puwersa rito, magiging seryoso ang mga kahihinatnan. Huwag mong sayangin ang salita sa kanya. Turuan mo siya ng leksyon, pagkatapos ay mag-usap. Pagkatapos magsalita ng kapatid na iyon, may lumipad patungo sa kanyang mukha ng napakabilis. Sa isang suntok lang mula sa isa sa dalawang figura, malinaw na ang nakatatandang kapatid na ito ay kakain ng lugaw sa halip na kanin sa loob ng ilang panahon. Habang ang isa pang tao ay sobrang galit din, sumigaw siya, ikaw. Bigla siyang tumahimik na parang nakakita ng nakakatakot na bagay. Lumabas na sina Zanmo at Kuang Ao sila. Naglabas sila ng matinding hangarin na pumatay at sinabi, hindi makakapagtago, hindi ba? May-ari, lumabas ka rito o papatayin namin ang lahat dito. Mabilis na lumabas si Miss Lee at tumayo sa harapan niya. Ang may-ari ay lumabas. Kung papatayin ninyo ang mga tao nang walang pinipili sa Say City, huwag ninyong asahan na madaling makalabas kayo. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon siya at bamulong ng malakas sa binata, Kuang Mo at Ren Mo ay mga halimaw na walang iniiwang nakaligtas. Hawakan ko sila, tumakbo kayong lahat ng mabilis. Hindi inaasahan, narinig ang mga salitang ito ni Kuang Mo. Nag-teleport siya sa likod niya at tinanong, sino ang sinabihan mong tumakbo? Ito ay isang sakuna para sa lahat. May malakas na ingay. Hinawakan ni Kuang Mo ang ulo ni Miss Lee, binubuhat siya na parang lobo na maaaring pumutok anumang sandali. Kitang-kita ang galit ni Fang Ha.
Hinawakan niya ang upuan sa tabi niya. Pagkatapos ay diretsyo niya itong ibinato sa demonyo, umaasang mailigtas siya. Pakawalan mo siya, si Kwang Ao, na parang kinalmit lang, ay lumingon upang tingnan siya na may duguan ang mata. Pagkatapos ay ibinuko niya ang kanyang bibig at umungol. Lahat ng bagay sa tavern, mula sa mga mangkok at plato hanggang sa mga pitchel ng alak, ay nabasag. Maging ang lahat ng tao sa tavern ay kaya lang takpan ng mahigpit ang kanilang mga tenga upang maiwasan ang pagputok ng kanilang eardrums. Pagkatapos ng nakakatakot na ungol, dumilim ang lahat. Parang nawalan ng lakas si Fang Ha. Binitawan niya ang upuan sa kanyang kamay dahil sobrang lakas ng kapangyarihan. Ganap na nawala ng malay si Fang Ha. Pagkatapos ay bumagsak siya. Hindi malinaw kung siya ay patay o buhay. Kaya lang sumigaw si Miss Lee sa sakit, Fang Hao. Maging ang elder na nakatayo sa malapit ay sobrang tensyonado. Mabilis siyang pumunta kay Fang Ha at tinulungan siyang bumangon. Pagkatapos ay sinimulan niya silang pag-alitan, ito ang sentro ng Sea City. Huang Mo at Ren Mo, kayong dalawang dakilang demonyo ay naglalabas ng inyong demonic aura rito. Malakas na tao cultivators ay malapit nang dumating. Sa ilalim ng matinding tingin na duguan ang mata ni Huang Mo, nagpatuloy ang elder, pinapayuhan ko kayong umalis kaagad. Hindi inaasahan, pagkatapos lang niyang magsalita, ibinato ng demonyo si Miss Lee na parang sandbag. Lumipad siya pabalik sa tavern, na nagulat sa mga staff. Kalmado pa rin si Huang Mo habang itinuturing niya ang buhay ng tao na walang halaga. Matanda, huwag kang maging tanga. Naglagay na kami ng Yuying barrier sa loob ng 10 milya na radius. Kahit napatayin ang lahat sa lugar na ito, hindi malalaman ng mga tao sa labas, lalong hindi makakapasok. Sobrang galit ang elder na gusto niyang pumutok ang ugat. Sumagot siya ng galit na galit, kaya ginagamit mo ang maalamat na barrier treasure, ang Yuying barrier. Ilan sa inyong mga demonyo ang nakapasok sa Sea City? Nagngalit siya ng ngipin na parang freaking chainsaw at pagkatapos ay binanggit ang nakakabaliw na bilang na ito ng may lubos na swagger, mahigit 100. Pinagpapawisan ng elder, iniisip dam. Ano man ang mangyari, may huge pa rin. Kaya sabihin mo, anong kapalit ang gusto mo? Ang baliw na demonyo ay basta na lang binulalas, walang paligoy-ligoy. Hinahanap namin ang isang magnanakaw na tao na nagnakaw ng top secret ng aming mundo ng demonyo. Ang isang bagay na hindi namin maaaring mawala. Sa sandaling iyon, ang may-ari ng tavern ay pumasok na parang siya ang nagmamay-ari ng lugar at sumagot, itinulak ninyo kaming mga tao sa bingit. Ang sikreto na ito ay ang tanging pag-asa namin para sa pagbangon. Buong tapang niyang nilabas ang bawat onsa ng lakas ng loob na mayroon siya mula pa nang siya ay ipinanganak at sumigaw, kaya ano kung nahanap mo ako? Kahit napatayin mo ako, hindi ko ibibigay iyan. Hindi naglalaro ng maayos si Ren Mo. Naglabas siya ng matinding firepower at nagbabanta, paano kung patayin ko lang silang lahat? Pagkatapos, ang may-ari ng tavern, matigas ang ulo, sumisigaw na, hindi pa rin yan makatarungan para sa pagpapalit ng kaligtasan ng sangkatauhan para sa ilang buhay. Kinuyam niya ang kanyang kamao, nagniningas ang mga mata sa purong determinasyon, at idineklara, paprotektahan ko iyan hanggang kamatayan. Si Ren Mo ay hindi lang nagdadala ng mga kuko, nagpapatawag din siya ng isang malaking at malapad na broadsword na mukhang lihay timo. Kung gayon, laban. Hindi rin umaatres ang may-ari ng tavern, ipinapakita ang bawat kalamnan na mayroon siya, nagpapakitang gilas. Lahat ng naruroon ay nakangangalang, ganap na humahanga. Pagkatapos ipakita ang kanyang sobrang lakas, sumigaw siya, ako to, bro. Hindi rin magpapatalo si Ren Mo. Naglalabas siya ng matinding pressure at isang orb ng liwanag ang sumabog. Oh, sobrang bilis ng galaw na ito. Nag-charge sina Ren Mo at ang may-ari ng tavern sa isa't isa na parang magkaaway. Dito naman, ang dalawa ay nagkakatinginan ng masama sa isa't isa, puno ng galit. Sa malayo, sumisigaw na sa takot ang elder, takbo. Ang pressure na inilalabas nila ay nagpapabiyak sa lupa. Maging si Realit ay humanga at pagkatapos, boom! Sumabog ang tavern. Lahat ng nasa malapit ay natamba sa puwet. Seryoso, baliw ang laban na ito. Ang tavern ay naging isang freaking crater. Sina Ren Mo at ang may-ari ng tavern ay lumipad sa himpapawid,
Patuloy na naglalaban sa ere.